Hello guys, this is Alex D. Kamusta kayo? Today, pupunta tayong Osaka. Actually, wala akong plano, wala akong itinerary, pero alam ko marami sa inyo na minsan, di ba, gusto yung adventure na ganun, walang masyadong plano and all. But right now, I am in Nagoya. Dito kasi ako naka-base pag nandito ako sa Japan. So, ang gagawin ko from Nagoya, I'm gonna go on a train going to Shin Osaka. So, samahan nyo ako. Let's see kung ano yung mga mapupuntahan natin pagdating natin sa Osaka, okay? It's gonna be a fun adventure! Sarap ng weather kasi kahit 2 degree Celsius, mainit, may araw. Though, kahit mukhang manipis yung suit ko, patong-patong naman yan. I'm hoping for a good weather hanggang bukas. Kasi I plan to stay in Osaka for 2 days. Today is Friday. Pag di umulan this Saturday and Sunday, mag-stay ako doon. Pero pag umulan, baka umuwi na lang din ako. So, wala talaga tayong plano. Depende talaga sa weather, sa accommodation na makukuha natin, etc. etc. Pero speaking of accommodation, kahit wala akong plano, isa siguro sa dapat natin pagtanuhan yung kung saan tayo di ba matutulog sa pupuntahan natin. Especially if it's an overnight. So, kahit paano naman kagabi, nag-book ako ng capsule hotel. Tapos, yun lang yung tangi kong ginawang preparation for this trip. Good recommendation naman yung capsule hotel na yun. Saka, lagi naman yun ang pinag-i-stayan ng mga tao pag nasa Namba area sila. So, halika na! I'm excited! We are now here at Osaka. Actually, nasa Namba na tayo ngayon. Explain ko sa inyo kung paano pumunta dito, pero kailangan ko lang humanap ng kainan kasi it's already 12 noon. Sobrang tom goods na ako, lunchtime na. So ayun guys, nakasettle na tayo. Nandito tayo ngayon sa Bikur Donkey. Dito ako mag-lunch. So from Nagoya, sumakay ako ng Shinkansen train. So pag Shinkansen train, syempre may tatlong klase yon, yung Nozomi, Hikari, saka Kodama. Yung Nozomi saka Hikari yung mabibilis, yung Kodama yung pinakamabagal. Kasi yun, maraming stops yun na bago ka makarating dun sa main city na pupuntahan mo. While yung Nozomi saka yung Hikari, few stops lang. Parang mga nasa 40 minutes, 45 minutes, ganun lang. Pwede ka kumain. Lalo na kasi allowed naman sa Shinkansen yung food. Tapos, ang presyo, nasa 5,700 yen. Ganyan. So, parang mga nasa 2,000 pesos plus yun. So, convert nyo na lang. Depende syempre kung ano yung palitan. Isa pa palang tip, pwedeng sa Nozomi kasi papapiliin kayo kung reserved seats or non-reserved. Ako pinili ko non-reserved kasi mas mura siya. Yung difference naman, mga nasa 700 yen. So, 700 yen din yun. So, parang sayang, di ba? So, ang pinili ko is yung non-reserved. Hindi naman sa problema kasi may naupuan naman ako. Hindi man yun yung gusto mong seat, maaaring nasa aisle ka or nasa gitna ka, pero it's okay kasi 40 minutes lang naman. And then afterwards, pagkababa ng Shin Osaka, para makapunta dito sa Namba, kailangan mong sumakay ng subway. Actually maraming paraan, pero ako ang pinili ko yung subway sa Osaka Metro. Kailangan mong hanapin yung Medosuji line. Madali lang yun natin kasi ito lang palang tip, huwag kayong kabahan o huwag niyong pangunahan ng kaba, lalo na pag naghahanap kayo ng mga locations or venue, or lalo na pag nasa train station kayo, kasi pag nauna yun malilito kayo talaga. Given na nakakalito siya, pero given na nakakalito syempre yung mga signage, pero may mga English naman translation na nakalagay. So, ikalma nyo lang yung utak nyo pag naghahanap kayo ng mga directions, ng train, ng platform, etc. etc. So, relax lang, baby kalma. Tapos, nagbabayad lang kayo noon ng, ako 290 yen lang yung binayaran ko. So, sobrang mura lang siya. Yung Namba ay nasa M20. So, nasa M13
yung Misodoji line, yung Shin Osaka. So bibilang lang ng 14, 15 hanggang makarating kayo sa M20. Diretso lang naman yan. Tapos pagbaba nyo ng Namba, exit kayo sa exit 25. Tandaan nyo na, exit 25. Kasi paglabas nyo ng exit 25, konting lakad lang. Konting dura lang. nasa Dolonbori na kayo. So yun guys, sana makatulong yun sa inyo. Okay? So ngayon guys, hinahanap na natin yung ating accommodation. It's called Acro Capsule Hotel. Actually, sobrang dali ko lang siya nakita. Ayan na siya. So ayun, nag-iwan muna tayo ng gamit. Nag-iwan muna ako ng gamit. And now, I think gamitin natin yung oras na to para to explore Osaka, kung ano yung kaya natin today. Naisip ko na pumunta sa Umeda Sky Building. It's one of the most frequent na pinupuntahan ng mga tourists dito sa Osaka. So tara, let's go! Sakay ulit tayo sa subway. So, yun guys, kumuha lang tayo ng ticket sa machine. Madali lang naman kasi nakalagay naman dun sa mismong board na may mapa kung magkano yung babayaran mo pagpunta dun sa lugar na gusto mong puntahan. Like for example, ako pupunta ako ngayon sa Umeda. So nakita ko na dun sa mapa na 240 nakalagay. So yun lang yung press ko dun sa machine. Tapos yun, lalabas na yung ticket. Maghulog ka lang ng sana exact amount na 240. Kung hindi, edi mag-change naman sila sa'yo. Tapos again guys, ang dami naman direction lagi. Makikita mo naman sa floor, sa taas, sa kanan, sa kaliwa. Lagi lang kayong magmasid, saka huwag kayong mataranta. Katulad nito, ayan. Ito yung hinahanap ko, yung platform 2. So nandun daw, pupunta ako doon. Number 2, mababa tayo. So guys, nandito na tayo sa Umeda. M16 pala yung Umeda guys. Hindi pala siya M16. From M20 tayo sa Namba. Nandito na tayo sa M16 sa Umeda. So guys, nandito tayo ngayon sa Atrium Plaza. For sure yung mga nakapag-Osaka na familiar to sa inyo. Sa mga nagtatanong wala bakit hindi ako nag-avail ng Osaka Amazing Pass, wala lang, hindi ko lang trip. Do mura lang guys ha, parang nasa 820 lang today. Nag-iiba-iba kasi yung price nun. But for today, 820 lang. Kasi nga, since I don't have concrete plans kung saan ako mga pupunta, ayoko kasing mabind ako ng isang mode of transportation lang. O kaya bus, ganun. Kasi gusto ko rin mag-JR, railway. So, depende kasi kung saan ko maisipan ngayon. But for now, okay lang naman kasi 200 lang naman yung pamasahe lagi sa train. Sobrang mura lang siya. So, okay naman sa akin. Though, ako recommended ko na mag-Osaka Amazing Pass kayo. Pag 2 days kayo, or even kahit 1 whole day, for sure mapapakinabangan nyo siya. Kasi hindi lang naman siya sa mga transportation magagamit. Hindi lang siya sa railway, sa buses, pati yata sa mga entrances, I believe na pwede rin siyang magamit. Here we go guys, nandito na tayo, nakarating na rin tayo. Mga ano lang siya, 10 to 15 minutes walk from Umeda. Tapos, ang tip ko pala sa inyo guys just in case, para lang mas mapadali yung buhay nyo, if you're not using map or GPS or whatever, sundan nyo lang yung mga tao, especially during weekends. Kasi most often than not, mga turista rin sila. Tapos, mga pupunta din sila dun sa, syempre mga tourist spots dito sa Japan, here in Osaka. So, sundan nyo lang sila. Tapos, sama-sama lang kayo for sure. Isa lang yung mga pupuntahan nyo. Ito yung famous na escalator dito. So, Umeda Sky Building. Ito yung maraming nakikita nyo sa Instagram photos. Ayan, sila nagpapapicture. So, here we go guys. Nakabili na tayo ng ticket. Ticket is worth 1,500 yen.
Ang ganda guys. Ang ganda ng view from here. Hanap tayo ng magandang spot where to take good pictures. Ang isa kong tip sa inyo, punta kayo sa mga Instagram ng mga pumunta na dito para at least makakuha kayo ng tips kung saan yung perfect spot for a good picture. So dito guys, meron cafe. So pag nagugutom kayo, gusto niyo mag-coffee, meron kayong pwedeng puntahan. Here, let's go sa Skywalk. So I've been in a couple of actually few sky buildings sa iba't ibang bansa, and this is one of the nicest that I've been to. Look at this one, ganito. So right here, ito yung mga love locks. Ayan, so yung mga jojowa katulad ni Hun Taen Mao at ni Mayukin Koki. Ayan, nagaling dito. So it's a cute activity for lovers. It's already 3:30 p.m. Nagkakape muna ako dito sa Omeda Sky. Hindi ko nahintayin yung sunset. To maganda sana kung makita nyo yung sunset. Mga 6:15 siya nagsiset dito. Sabi nila. But then again, it's only 3:30 p.m. Tapos hindi pa ako nag-check-in. So, kailangan ko bumalik sa Acro para makapag-check-in. For Omeda Sky Building, if you're a first-timer, going to Osaka, it's a must. Punta kayo, lalo na kung gusto nyo makita yung mga landmarks, yung city lights, lalo na later, pag sunset. Ayan, ang dami. Ngayon, nagkakape ako, tapos yung background ko, ang ganda-ganda ng view. So, I hope na-experience nyo rin to once na pumunta na kayo dito sa Osaka. Nandito na tayo sa loob ng Acro Capsule Hotel. Kaya lang unfortunately, kinausap ko na yung reception, kaya lang wala nang available for tomorrow. Hanggang tonight lang. So, hindi ko alam kung saan ako mag-i-squat bukas. Hindi ko naman maging squatter. Bala ko pa naman talagang pumuntang Universal Studios tomorrow. So, hindi ko alam kung pwede ko naman iwanan na lang yung gamit ko here, tapos mag-Universal. Tapos balikan ko na lang, tapos umuwi na akong Nagoya. So, bahala na si Batman. Pero good thing is, naka-check-in na ako. So guys, right now we're back at Dotonbori. So habang may araw pa, habang maliwanag pa, magpakuha tayo sa Glicoman. Kasi parang hindi makukumpleto yung Osaka trip natin pag wala tayong picture with the Glicoman. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik kasi kabisado naman natin yung mga pwesto kung saan pwedeng magkaroon ng magandang photo with Glicoman. Uy, grabe yung tao dun, oh. Oh my God. Grabe. Lahat ba ng tao nandito na sa Osaka, guys? Usually, pag nandito ako, laging gabi ako nagpapakuha. Pero ngayon para may iba, may liwanag pa. May photo pa. Ay, may photo pa, may araw pa. Tapos, dapat wala kayong hiyaya pag nandito kayo, guys. Kasi okay lang yun. Kung mag-isa kayo tulad ko, magpakuha kayo. O kaya, magdala kayo ng tripod. Okay, here's the first spot. Turo ko sa inyo. Yan. Kung nasaan yung mama na yan. Diyan yung pwesto. Ayan yung, kung photo to, ayan yung coverage ng photo nyo. So, dapat dyan. Yan yung unang spot. Tapos yung pangalawang best spot, here, ito siya. Dito. Sa side na to, ayan. Dito sa spot na to. So, ayan yung coverage ng photo mo. Okay. So, guys, ayun. Success. Nakapagpa-pictures tayo. Nakita nyo naman, di ba? So, ang isang tip dyan is that humanap kayo, it's either photographer, yung may mga dalang SLR, or yung mga kabataan. Kasi for sure sila yung marunong kumuha ng pictures. Huwag kayong
mag-a-ask ng, alam nyo na, mga tita, tito, kasi for sure mga mga hindi magaganda yung mga shots na makukuha nila. Now, let's go to Shinsaibashi. Mag-window shopping tayo. Sana may mabili. So, Shinsaibashi, for those of you who have no idea what it is, ano siya? Para siyang mga alley ng mga stores, restaurants, cafes, iba-iba. Feeling ko sa dami ng store dito, you can spend your whole day just being here at nag-shopping galore lang kayo. Ang laki ng gap, oh. Nakita na rin natin ang ABC Mart, Grand Stage. Let's go. Sugod na tayo. Ako'y alipin ng New Balance. Okay. Punta tayo. Oh my God. Oh my God. Ito yung hinahanap ko sa Manila. Yung color combination na to. Itong 996. Oh my God, nandito siya pero hindi siya sale. It's 14,800. Ito rin, ang ganda. 18,000 yen. Ito nakita ko na ito sa Pilipinas. So guys, medyo heartbreaking. Yung dalawang gusto ko, wala parehas na size. Ito sila. This one, itong 996, wala siyang size 9. 725. Sayang itong 725, ito talaga gusto ko. Kaya lang 8.5 lang meron. Out of stock na siya. Ay, nako, bad trip. Parang ayaw yata talaga ako pag-gastusin. Sayang kasi ano lang siya, nasa 5,500 lang. Most likely kapresyo lang siya ng Pilipinas. Siguro mas maliit lang ng konti, pero hindi naman ganun ka laki yung difference. Ang maganda lang kasi may mga designs na nandito lang sa Japan. Mas nauuna. Katulad ng 725, wala pa ako nakikita yan sa Pilipinas. Unless meron na, sabihin nyo naman sa akin. Ito pala, galing ako sa Family Mart. May binili lang ako. For those of you na medyo hindi ganun na kalaki yung budget, yung sakto lang, I suggest na pumunta lang kayo ng Family Mart at marami na kayong options ng pagkain. As in, mabubusog kayo, yung 500 yen nyo, sobrang dami ng mabibili. Pero ako ngayon, gustong kumain ng, as in, pagkain talaga na mabubusog ako ng bonggang-bongga dahil gutom na ako. May nahanap na ako. Dito tayo. Pila tayo. So guys, sa sobrang gutom ko, hindi na ako nakakwento sa inyo. Nandito ako sa For Heavenly Kings yung tawag sa restaurant na to. Ano lang siya, nandito lang siya along Dotonbori. Makikita nyo siya, sobrang mura lang. Like itong lahat ng order ko nasa 2,000 yen lang. Eh yung 2,000 yen parang nasa 600-700 pesos lang. So meron akong full meal for dinner. So sobrang sulit din. Actually marami pang restaurant dito na sobrang mura lang. Sa totoo lang, di ako naniniwala. Pag sinasabi nila, naku, ang mahal sa Japan, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, sobrang mura sa Japan. Lalo na pagdating sa pagkain. Ang pinakamahal sa Japan feeling ko ay taxi. Tanging yun lang. And then the rest mura na. Itadakimasu. So yun guys, katatapos ko lang kumain, katatapos ko lang mag-dinner. Sobrang busog. Tapos medyo chill na lang ako ngayon kasi alas 9 na. And ayokong pagurin yung sarili ko. Kasi guess what? Nag-book ako ng Universal Studios para bukas. Yes, hindi ko rin napigilan yung sarili ko. Hindi ko alam kung paano gagawin ko kasi wala akong accommodation for tomorrow. So, hindi ko alam kung saan ako pupulutin bukas after ng Universal Studios, but I don't really care. Nandito na rin naman ako sa Osaka, so nag-enjoy na ako. Yun lang guys, salamat. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Salamat sa pagsama sa akin sa buong araw dito sa Osaka. Please don't forget to like, share, and subscribe. Salamat. Arigatou gozaimasu. Bye!